Taong 1939 ay inisyo ng noonay President na si President Manuel L. Quezon ang Executive Order 207 kung saan ay nakalagay ang pagkakaroon ng mandatory ROTC sa lahat ng colleges at universities sa buong bansa na may hindi bababa sa 100 estudyante. Ito ang dahilan kung bakit siya din ang tinaguri ang ama ng ROTC program sa ating bansa. Samantala, ang nasabing utos ay pinawalang bisa ni dating President Ferdinand Marcos noong February 8, 1967. Sa halip ay ipinag-utos nito sa pamamagitan ng Executive Order No. 59 ang pagkakaroon ng sapilitang ROTC sa lahat ng kolehiyo, university at institution na may estudyante na di bababa sa 250 mga kalalakihan. Simula noon ay kabi-kabila na ang mga reklamo at isyu ang naitala na may kinalaman sa programa. Kabilang na dito ang mga pang-aabuso ng ilang mga opisyal sa kanilang mga kadete. Hanggang sa tanggalin ito noong 2002 nang matagpuan ang wala ng buhay na katawan ng isang estudyante ng University of Santo Tomas na palutang-lutang sa Ilog Pasig. Ang kaso ay naging dahilan sa pagkakatanggal ng mandatory ROTC sa ating bansa at ang pagkakatatag naman ng NSTP o National Service Training Program. Sino nga ba si Mark Wilson Chua at ano ang naging papel niya sa pagkakaalis ng mandatory ROTC sa ating bansa na hanggang ngayon ay mainit pa ring pinagdidibatihan sa Senado at Kongreso ang muling pagbabalik nito? Samahan niyo po akong balikan ang kwento ng kabayanihan ni Mark Wilson Chua. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais ng ganitong mga usapin na may kinalaman sa iba't ibang kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa, ay maaari nyo pong pindutin ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Mark Wilson Chua ay pinanganak noong November 18, 1981 sa Manila. Nagtapos ito ng elementary at high school sa St. Jude Catholic School at nag-enroll sa University of Santo Tomas kung saan ay kumuha ito ng kursong Mechanical Engineering. Matalino at masipag mag-aral si Mark. Nasa 2nd taon na ito sa kolehiyo sa edad na 19 nang mangyari ang krimen. Habang nag-aaral ay nasaksihan ni Mark ang mga maling pamamalakad ng ilang mga opisyal ng ROTC sa University of Santo Tomas. Sa kabila nito, ang mga mag-aaral ay nanatiling walang kibo at sumusunod na lamang sa mga maling sistema dahil na rin sa takot. Subalit hindi ito umubra sa binatilyo. Kasama ang isa pang kaibigan sa pangalang Romulo Yumol ay nag-file sila ng reklamo sa Department of National Defense tungkol sa nagaganap na korupsyon at mga hindi kaaya-ayang pang-aabuso sa ROTC sa kanilang university. Ang nasabing issue ay inilabas ng kanilang university publication paper na Varsitarian. Sa isang article na nakapaloob doon dated February 21, 2001, ay nakalagay na nag-file ng reklamo ang mga mag-aaral na sila Mark Wilson Chua at Romulo Yumol sa Department of National Defense. Kabilang na dito ang questionable na pangungulekta ng halagang 250 pesos para sa Army patches upon enrollment sa unang semester at 20 pesos na registration fee naman sa ikalawang semester, maliban pa sa binabayaran nilang 300 pesos na ROTC fee. Ang mga kadete ay nagbabayad din ng 10 pesos each sa tuwing kukuha sila ng preliminary at final examination. Ganon din ang kailangan nilang bilhin ng attendance cards sa unang araw ng training na nagkakahalaga ng 10 to 20 pesos. Inakusahan din ni Mark ang Department of Military Science na tumatanggap ng suhol. Ayon kasi sa kanya, ang mga mag-aaral na ayaw kumuha ng ROTC ay pinagbabayad ng halagang 1,500 pesos kada semester. Ganon din ang hindi pantay na pagbibigay ng instruction sa ginaganap na training. Ayon sa kanya, ay iilan lamang sa mga mag-aaral ang nagbibilad sa araw, subalit nakakuha ng mababang grado. Hindi rin umano magkatugma ang records ng grado nila sa mga records na nakatala sa Registrar's Office ng paaralan.
Ang nasabing complaints ay naging dahilan sa pagkatanggal ng commandant ng ROTC sa university na si Major Demi Tijares at ilang pang officials. Subalit makalipas lamang ang ilang buwan ay muli ring ibinalik sa posisyon ang mga involved na officials na hindi ikinatuwa ni Mark. Sa halip ay pinagpatuloy nito ang pagtuligsa sa pamunuan at sa mga maling pamamalakad nila sa ROTC ng university. Kasunod nito ay kabi-kabila naman ang natanggap ng mga threats ni Mark na kanya lamang pinagwalang bahala. March 15, 2001 ay umalis si Mark sa kanilang bahay para umattend ang pagpupulong ng mga officials ng ROTC at kadete sa kanilang paaralan. Subalit mula noon ay bigla na lamang itong naglaho at hindi alam ng kanyang mga magulang kung saan ito nagpunta. Lumaki si Mark sa pangangalaga ng kanyang lola at dito din ito umuwi, subalit may mga araw naman na nagtutungo ito sa bahay ng mga magulang. Hindi din ugali ni Mark ang hindi pag-uwi ng bahay nang hindi nagsasabi kung saan ito pupunta. Dahil dito ay nagsimula na silang mag-alala. Tinawagan nila lahat ng kakilala, kaibigan at kamag-aral ng binata, subalit walang nakakaalam kung nasaan ito. Hanggang sa isang tawag ang natanggap ng ama ni Mark mula sa isang lalaki. Sinabi nito na hawak nila si Mark at pakakawalan lamang kapalit ng halagang 3 milyong piso. Subalit walang ganun kalaking pera ang pamilya. Sa huling naging pag-uusap ayon sa lalaki sa kabilang linya, kung hindi sila magbibigay ng pera ay hindi nila makikita si Mark at pinutol na nito ang tawag. March 18, 2001, ng bandang alas 9:03 ng umaga. Makalipas ang 3 araw na paghahanap ay isang report ang natanggap ng kapulisan mula sa isang mangingisda. Ito ay tungkol sa isang wala ng buhay na katawan ng di pa nakikilalang biktima na kanyang natagpuang palutang-lutang sa Ilog Pasig, malapit sa Jones Bridge. Nang magtungo sila sa lugar ay dinatnan nila ang biktima sa kalunos-lunos nitong kalagayan. Nakabalot ang naaagnas na nitong katawan ng isang carpet. At nang kanilang buksan, ay nakita nila ang mukha nito na may balot na duct tape. Ang mga kamay at paa ay nakatali ng sintas ng sapatos at makikita pa ang mga marka na nagsasabing pinahirapan nito. Base sa unang tingin ay inakala nila na ang lalaki ay nasa 40 taong gulang na dahil sa pagkakababad ng katawan sa tubig. Subalit nang isailalim ito sa forensic examination, ay doon na pag-alaman na ang biktima ay ang nawawalang si Mark Wilson Chua. Ayon sa isinagawang autopsy sa katawan ni Mark, maliban sa mga bugbog ayon sa kanila, ay nakakita ng mga putik sa kanyang baga na indikasyong buhay pa ito nang itapon sa ilog. Sa ginawang investigasyon ay muli nilang binalikan ang posibilidad na si Mark ay biktima ng kidnap for ransom na mariing tinuligsa ng kanyang ama. Naniniwala kasi ito na may kinalaman ng ginawang expose ni Mark sa katiwalaan sa ROTC ng university sa pagkamatay nito at pinalabas lamang na dinukot ito para iligaw ang investigasyon. Ayon sa kanya, ang priority umano ng mga kidnappers ay ang ransom at hindi ang patayin ang biktima. Ang kaso ay talaga namang naging palaisipan sa National Bureau of Investigation hanggang sa paglutang ng 2 testigo. Ayon sa statement na inilabas ng NBI noong October 5, 2001, ay malapit na nilang malaman kung sino ang mastermind sa pagpatay kay Mark at positibo din nilang kinumpirma na ang carpet na natagpuang nakabalot kay Mark ay pagmamay-ari ng University of Santo Tomas Reserve Officers Training Course. Ayon kay NBI Anti-Organized Crime Division Chief Samuel Fiji, ay nagawa na nilang ma-identify ang 4 na mga suspect na may kinalaman sa pagkamatay ni Mark. Ang mga suspect ay kinilalang sina Michael Von Reinrad Manangbao, Eduardo Tabrela, Paul Joseph Tan at Patrick Christopher Cruz na mga estudyante at officers ng ROTC at nasa edad na 19 hanggang 21. Ang pagkakakilanlan ng mga suspect ay dahil na rin sa tulong ng 2 testigo na lumapit sa kanilang tanggapan at kusang loob na nagbigay ng kanilang salaysay. Dahil dito, ang 4 ay agad na sinampahan ng kasong pagpatay
at ang kaso ay tinalaga sa Manila Regional Trial Court Branch 18. Matapos ang ilang pag-aaral ay agad namang naglabas ng warrant of arrest si Manila Judge Romulo Lopez laban sa mga suspect na sila Paul Joseph Tan, Eduardo Tabrela, Arnulfo Apari Jr. at Michael Von Renrad Manangbao. Sa pagdinig ng kaso ay 2 testigo ang prinisinta ng prosecution sa hukuman sa katauhan nila Franco Salvador Suelto, isang campus journalist at third-year BS Psychology student ng University of Santo Tomas, at Eliseo Pitarque. Ayon sa kanilang mga pinagsamang salaysay, dahil sa ginawang expose ni Mark ay natanggal si Major Demi Tijares bilang commandant ng ROTC at ito ay pinalitan ni Captain Rodolfo Batang. Ang nasabing pangyayari ay hindi nagustuhan ng mga officers ng ROTC sa kanilang university. Noong March 15, 2001 ay nagpatawag ng pagpupulong ang mga cadet officers sa UST Department of Military Service Training sa likod ng UST Grandstand. Kabilang sa mga umattend ay sila Eduardo Tabrela, Paul Joseph Tan, Eliseo Pitarque, Emmanuel Corpus, Lito Orbus, Michael Von Renrad Manangbao at iba pang mga kadete. Ayon kay Suelto, nang matapos ang pagpupulong ay kinailangan niyang tapusin ng ilang article para sa kanilang school paper. Kaya naman nagdesisyon siya na gawin iyon sa computer sa officer's lounge. Bago magtungo doon ay nauna na sa kanya sila Manangbao at Pitarque. At bago pumasok ng lounge ay nakita niya doon si Arnulfo Apari Jr. na isa ding first class officer ng ROTC. Nakita niya na may hila-hila ang mga ito na isang lalaki na nakasuot ng uniform ng UST College of Engineering. Ayon kay Suelto ay nakita niya na nababalutan ang mukha nito ng duct tape. Nakatali ang mga kamay at paa ng tali ng sapatos. Ayon naman kay Pitarque ay pinatawag nila si Mark dahil sa ginawa nitong pagtuligsa sa pamunuan ng ROTC sa Officers Lounge. Sa pahayag ni SPO1 Steve Casimiro, ang isa sa mga investigador na na-assign sa kaso ni Mark ay nalaman nila na matagal ng pangarap ni Mark na maging officer cadet ng ROTC. Kaya naman ang ipatawag ito ng mga opisyal ay inakala nito na magkakaroon ng initiation para sa kanyang pagiging officer. Subalit ang pangarap pa lang ito ni Mark ay noon ding gabi na yon magtatapos. Ayon sa mga saksi, nang dumating si Mark sa officer's lounge, ay agad itong tinali sa paa at kamay at nilagyan ng duct tape sa muka dahil nga sa inaakala na iyon ay proseso para sa gaganaping initiation ay hindi nanlaban ang binata. Dito na nila ito sinimulang pahirapan bago binalot ng carpet ang katawan nito. Ayon sa kanila ay hindi naging madali ang proseso sa paglabas ng katawan ni Mark dahil sa madaming security guards sa university. Si Suelto ang kumausap sa security guards sa kanilang dinaanan. Nagawa niya itong malinlang kaya naman nagawang mailabas ng mga kasama si Mark at maisakay sa isang puting pick-up. Ilang beses pa silang umikot-ikot habang naghahanap ng lugar para sa pagtatapunan sa katawan hanggang sa mapagdesisyonan nila na sa Ilog Pasig ito itapon. Tinawagan nila ang mga magulang ni Mark para iligaw ang investigasyon. Sa 4 na may sala ay tanging si Arnulfo Apari Jr., isang art student ng University of Santo Tomas ang naaresto. At siya ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng pinakamataas na parusa na kamatayan noong March 31, 2004. November 2005 naman ay naaresto ang noon ay 25 years old na si Eduardo Tabrela sa bahay ng isang kamag-anak sa Paliparan 2, Dasmariñas, Cavite. Ito ay prinisinta sa harap ng media noong December 14, 2005 sa Philippine National Police Headquarters sa Camp Crame. Siya ay nagplead ng guilty at nahatulan ng 6 na taon at 1 araw hanggang 14 na taong pagkakakulong ng Manila Regional Trial Court Branch 18 noong 2006. Dahil sa abolition ng parusang kamatayan sa ating bansa noong 2006,
ay bumaba ang parusa ni Apari sa habang buhay na pagkakakulong without eligibility for parole. Taong 2007, ang kaso ay muling sinang-ayunan ng Court of Appeals at ang dalawa ay kasalukuyang nakadetain sa National Bilibid Prison Heinous Crime Division. Samantala, ang dalawa pang mga akusado na sila Paul Joseph Tan at Michael Von Renrad Manangbao ay nanatiling mailap. Ayon sa huling report, si Manangbao ay huling namataan na nagtatago sa United States, samantalang si Tan naman ay nasa Malaysia. Hindi naman tumitigil ang pamilya sa paghahanap ng hustisya para kay Mark. Taong 2002 ay namatay ang ama nito sa sakit na diabetes sa call center company kung saan ito nagtatrabaho bilang isang trainer. Bago namatay ay hiniling nito sa suspect na si Tabrella na isalaysay ang buong pangyayari sa pagkamatay ng kanyang anak. Ang kahilingan nito ay pinagbigyan ng akusado, subalit ang nasabing statements ay hindi na ibinahagi ng ina ni Mark para umano na rin sa kanilang kaligtasan. Si Mark ay pinarangalan ng University of Santo Tomas at iginawad sa kanyang medalya ni St. Lorenzo Ruiz noong June 2001 para sa pinakita niyang katapangan. Ang nasabing medalya ay ang pinakamataas na parangal na iginagawad ng Armed Forces of the Philippines sa isang civilian. Ayon sa ina ni Mark ay pangarap ng kanyang anak ang maging pangulo ng ating bansa. Ang kaso ng pagkamatay ni Mark Wilson Chua ang naging dahilan sa pagkakatanggal ng mandatory ROTC at ang pagpasa ng NSTP o National Service Training Program Law o Republic Act 9163 noong December 15, 2002. Hanggang ngayon ay mainit pa rin pinag-uusapan ng ating mga senador at mambabatas ang muling pagbabalik ng ROTC sa ating bansa. At sa tuwing mapag-uusapan ang nasabing usapin ay muli namang inaalala ang masakit na naging kamatayan ni Mark Wilson Chua. Mula noon ay kabi-kabila pa rin ang mga reklamo na natatanggap tungkol sa mga mali at baluktot na sistema ng ROTC. Kabilang na dito ang ilang reklamo noong 2014 mula sa Benguet State University, De La Salle University, Ateneo de Davao University at PUP Santa Mesa. Ayon sa isang Jezreel Sakpa, nag-testify ito laban sa isang ROTC official tungkol sa kasong pangmumolestya at pang-aabus laban sa La Salle ROTC official and commanders. Isa sa mga latest na biktima ng maling sistema ng ROTC ay ang pagkamatay ng estudyante sa Iloilo State College na si Willie Amihoy na natagpuang wala ng buhay sa loob ng CR ng paaralan. Ito ay ilan lamang sa mga kaso na naitala na may kinalaman sa ROTC. Paano na lamang yung mga biktima na mas piniling manahimik na lamang dahil sa takot. Ang pagbabalik ng mandatory ROTC ay isa pa ring malaking subject ng debate. Subalit kung si Mark Wilson Chua ang tatanungin ayon sa kanyang ama, ay ayaw nito na tanggalin ang mandatory ROTC. Subalit ang maling sistema sa pamamalakad nito. Samantala, ayon naman sa kanyang ina, sa halip na pag-usapan ng pagbabalik nito ay bakit hindi nila muling buksan ang kaso ng kanyang anak para mahuli na ang dalawang salarin na nanatili pa ring malaya hanggang sa kasalukuyan. Para sa ilang mag-aaral, pagbabalik ng mandatory ROTC ay pagbabaliwala sa pagkamatay ni Mark Wilson Chua. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.